Sa mga sandaling ito, may 4 na tao ang walang awang tinutugis ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran nang may nag-aalab na galit. Ito ay dahil ang pamilya ng isa sa mga pinakamahusay na siyentipiko ng Islamic Republic ay bigla na lamang naglaho sa kalagitnaan ng gabi. Ang mga taong tumanggap ng pinakamataas na biyaya mula sa kataas-taasang pinuno ay isinuko ang lahat para tumakas. Ano kaya ang kanilang natuklasan na nagtulak sa kanila na gumawa ng isang desisyon na naglagay sa kanilang buhay sa matinding panganib? At paano nila nalampasan ang tila pader na bakal na sistema ng pagbabantay upang makamit ang kalayaan? Mula ngayon, isasalaysay ko sa inyo ang kanilang 96 na oras na paglalakbay na puno ng tensyon. Mangyaring tandaan na ilang detalye ay binago upang matiyak ang kaligtasan ng mga tauhan. Ang pangalan ko ay Anahita. Maniniwala ka ba? Kung sasabihin kong minsan na akong nagpaliwanag ng mga equation ng fusion thermodynamics sa harap mismo ng kataas-taasang pinuno, at ito'y noong ako'y dadlabanting taong gulang pa lamang, nang manalo ako ng aking ikalawang gintong medalya sa International Physics Olympiad, tinagurian akong kinabukasan ng agham ng Iran. Habang nakatayo sa podium ng tagumpay, pinagmamasdan ang dahan-dahang pagtaas ng watawat ng aking bansa, hindi ko napigilan ang aking mga luha. Mahal na kataas-taasang pinuno, iniaalay ko sa inyo ang karangalang ito. Ang sigaw ko ay isinahimpapawid sa buong mundo. Kinabukasan, pagbalik ko sa Tehran, isang hindi kapani-paniwalang pangyayari ang naganap. Binibining Anahita, ipinapatawag kaagad ng kataas-taasang pinuno. 3 opisyal ng Revolutionary Guard ang dumating sa aming bahay sa madaling araw. Ang aking ama ay isang professor nuclear physics sa Tehran National University. Ang aking ina ay isang mananaliksik sa biotechnology. Ngunit sa harap ng mga opisyal ng seguridad na dumating sa ganitong oras, wala silang nagawa kundi manginig sa takot. Anong nangyayari? Nanginginig ang boses ng aking ama. Magandang balita po ito, Profesor. Isang bihirang ngiti ang sumilay sa labi ng isa sa mga opisyal. Dinala ako sa reception hall ng Golestan Palace. Nanginginig ang aking mga binti habang naglalakad sa marmol na pasilyo. Nang bumukas ang pinto, naroon nga ang kataas-taasang pinuno. Dumating na pala ang ating bituin. Siya mismo ang lumapit at humawak sa aking kamay. Mas bata siya sa personal kaysa sa telebisyon. Ano ang sabi ng mga Pranses na iyon? Nakangiti niyang tanong. Tinutukoy ang mga estudyanteng Pranses na nag-imbita sa akin sa École Polytechnique sa Paris. Ngunit matigas akong tumanggi, sinasabing hindi ko kayang iwan ang kalinga ng pinuno. Tunay ngang bituin ka namin. Malakas na tumawa ang kataas-taasang pinuno. Naghanda ako ng isang espesyal na regalo. Noong araw na iyon, ang aming pamilya ay binigyan ng isang marangyang apartment sa sentro ng Tehran, isang tahanan na may sukat na halos 100 metro kuwadrado. Nakatanggap din kami ng pinakabagong kagamitan sa laboratorio mula sa France, at ang pinakanakagugulat sa lahat ay ang sumusunod na anunsyo. Mula ngayon, si Anahita ay isang espesyal na mananaliksik ng National Fusion Research Institute. Ako ay naging isang fusion researcher sa edad na 17. Ang pinakabata sa kasaysayan ng Iran. Salamat po, Pinuno, sabi ko habang humihikbi. Tiyak na gagawin kong isang superpower sa enerhiya ang ating bansa. Mula kinabukasan, tuluyang nagbago ang buhay ko. 5 ng umaga, gigising, manunumpa sa harap ng larawan ng tagapagtatag ng kanyang anak at ng kataas-taasang pinuno. 6 ng umaga, papasok sa trabaho sa Fusion Research Institute. Researcher Anahita, ngayon ay magsasagawa tayo ng eksperimento para pahabain ang plasma confinement time. Ang mga senior researcher ay espesyal ang trato sa akin. Ang mga kagamitang kailangan pang hintayin ng ibang mananaliksik hanggang sa edad na 30 bago magamit ay direkta kong nagagamit. Kahit sa oras ng tanghalian, tuloy ang trabaho. Binibining Anahita, pakitingnan mo naman itong equation. Hindi tugma ang kalkulasyon ng magnetic field. Mali ang integration interval dito. Subukang baguhin ng ganito. Nang itama ko ang formula, humanga ang mga mas nakatatanda kong kasamahan. Iba talaga ang henyo. Sa gabi, may mga espesyal na klase para sa ideolohikal na paghubog. Ang France ay isang kahabag-habag na bansa, nakadepende sa nuclear umbrella ng Amerika.
ngunit tayo ay lilikha ng walang katapusang enerhiya gamit ang sarili nating teknolohiya sa fusion. Ako ay nabulag sa paniniwala sa mga salitang iyon. Naniniwala akong kapag nagtagumpay tayo sa fusion, kaiinggitan tayo ng buong mundo. Ang kapatid kong si Kian ay 15 taong gulang pa lamang, ngunit tinagurian ng isang computer genius. Nakasama pa siya sa pagbuo ng pambansang sistema ng seguridad. Ate, gumawa ako ng bagong encryption system sa Security Bureau ngayon. Ang galing mo talaga, Kian. Ang hapunan ng pamilya ay laging masaya. Narinig ko, nagtagumpay na naman daw ang ating bituin ngayon. May pagmamalaking tanong ng aking ama. Napanatili mo ba ang temperatura ng plasma ng mas matagal? 3 segundo. Napakagaling. Ang ating pamilya ang humuhubog sa kinabukasan ng ating bansa. Ang aking ina ay nakatanggap ng parangal mula sa kataas-taasang pinuno para sa pagbuo ng isang gene editing technique, habang ang aking ama ay nagpataas ng efficiency ng uranium enrichment ng 5%. Sa labas, kami ay isang modelong pamilya ng mga siyentipiko, ngunit ngayon, sa pagbabalik tanaw, napagtanto kong laging may bahid ng pag-aalala sa mga mata ng aking mga magulang, lalo na ang aking ama. Sa tuwing nagbabasa siya ng mga dayuhang scientific journal, siya ay napapabuntong hininga. Hindi ko alam noon, ngunit alam na pala niya ang katotohanan. Tuwing weekend, ang aming pamilya ay madalas maglakad sa tabi ng Caron River. Sa mga panahong iyon, madalas magsabi ng mga kakaibang bagay ang aking ama. Anahita, ano sa tingin mo ang pinakamahalaga para sa isang siyentipiko? Siyempre, ang katapatan sa inang bayan. Tama iyan, ngunit mahalaga rin ang paghahanap sa katotohanan. Hindi ko naintindihan noon ang kahulugan ng kanyang mga salita. Sa aking ikalawang pakikipagkita sa kataas-taasang pinuno, nakatanggap ako ng mas nakagugulat na alok. Pagkalipas ng 1 taon, ikaw ang kakatawan sa atin sa International Science Forum sa Maynila. Kailangan nating ipakita sa mundo ang ating mga nagawa sa fusion. Isang malaking karangalan po, pinuno. Ipinatong ng kataas-taasang pinuno ang kanyang kamay sa aking balikat. Sa pagkakaroon ng isang talento tulad mo, panatag ako. Tiyak na maiinggit ang mga siyentipikong Pranses. Pauwi, kakaiba ang katahimikan ng aking mga magulang. Tanging ang kapatid kong si Kian ang tuwang-tuwa. Ate, pupunta ka sa Maynila. Ang galing! Ngunit hindi ko akalain noon na ang marangal na imbitasyong ito ang tuluyang magbabago sa kapalaran ng aming pamilya. Malapit ko nang matanto na ang tila perpektong araw na iyon ay sa katunayan ang rurok ng buhay sa loob ng isang higanteng bilangguan. 1 buwan na ang lumipas mula nang matanggap ko ang imbitasyon sa forum sa Maynila. Habang naghahanda ako, sa unang pagkakataon ay nagkaroon ako ng pagkakataong makita ang mga dayuhang materyales. Bagamat ito ay mga dokumentong mahigpit na sinuri, kahit doon ay may natuklasan akong mga nakagigimbal na impormasyon. Anahita, ang dokumentong ito ay top secret. Isang opisyal ng seguridad ng instituto ang nag-abot sa akin ng isang selyadong folder. Ito ang kasalukuyang estado ng pananaliksik sa fusion sa Amerika at France. Pagbukas ko ng dokumento, halos maputol ang aking hininga. Ang mga Amerikano ay nagtagumpay na mapanatili ang plasma sa loob ng 101 segundo, habang tayo ay 2 segundo pa lang. Totoo ba ito? Tanong ko na nanginginig ang boses. Maaaring propaganda lang iyan ng kanluran. Huwag kang masyadong maniwala, ngunit hindi nagsisinungaling ang mga numero. Ang temperatura, pressure, lakas ng magnetic field, lahat ng datos ay tumpak. Sa unang pagkakataon, napagtanto ko kung gaano kami kalayo sa likuran. Noong gabing iyon, pumasok si Kian sa aking silid. Ate, tingnan mo ito. Inabot ni Kian sa akin ng isang USB drive. Ano ito? Nahanap ko ito habang sinusuri ang sistema ng seguridad, mga thesis ng mga siyentipikong Pranses. Kumabog ang aking dibdib. Ito ay malinaw na isang gawaing pagtataksil. Kian, hindi mo dapat tinitingnan ang mga ito. Pero ate, curious ka rin, hindi ba? Tayo ba talaga ang pinakamagaling? Pagkasaksak ko ng USB sa computer, isang nakamamanghang mundo ang bumungad sa akin. Ang French National Center for Scientific Research, ang École Polytechnique, mga prestihiyosong samahang pang-agham hindi mabilang na mga tagumpay sa agham ng mga universidad sa France ang lumitaw sa aking harapan.
Lalo na't nakagugulat ang thesis ng isang Pranses na siyentipiko na may lahing Iranian, si Professor Antoine Dubois. Siya ay nominado para sa Nobel Prize sa Physics sa edad na 35. Iyon ang tagumpay ng isang siyentipiko na ang mga magulang ay Iranian na nakamit sa isang malayang kapaligiran. Ate, tingnan mo ito, sabi ni Kian. Itinuturo ang screen. Sa France, kahit ang mga estudyante sa universidad ay malayang makapagsaliksik at makadalo sa mga international conference. Tama na, propaganda lang iyan ng Amerika. Ngunit wala ng kumpiyansa sa aking boses. Ang mga datos at larawan sa thesis ay mahirap pekein. Kinabukasan, isang kakaibang pangyayari ang naganap sa instituto. Isa sa mga senior researcher ay biglang naglaho. Nasaan si Researcher Ali? Tanong ko. Inilipat siya sa isang research institute sa probinsya. Malamig na sagot ng direktor. Ngunit alam ng lahat na siya ay dinakip dahil sa pagtatangkang maghanap ng mas maraming dayuhang scientific journal. Noong gabing iyon, isang espesyal na pulong para sa self-criticism ang idinaos. Kamakailan, may ilang mananaliksik na naging pabaya sa kanilang ideolohikal na pagbabantay, mahigpit na sabi ng isang opisyal ng seguridad. Ang bulag na pagtitiwala sa mga dayuhang materyales ay isang gawaing pagtataksil. Lahat ay napahinto sa paghinga. Nanikip ang aking dibdib. Naisip ko ang USB na tiningnan ko kagabi. Pag-uwi, dali-dali kong tinawag si Kian. Itapon mo na agad ang USB na yon. Bakit? Hindi ko patapos tingnan. Dinala si Researcher Ali sa isang re-education camp. Kailangan din nating mag-ingat. Namutla si Kian, ngunit siya ay talagang matapang. Ate, lalo na nating dapat tingnan. Kailangan nating malaman ang katotohanan. Anong sinasabi mo? Nararamdaman mo rin naman. Ate, mayroong isang bagay na napakakaiba. Sa totoo lang, tama si Kian. Habang lalo akong nag-aaral tungkol sa fusion, lalo akong nagkakaroon ng mga pagdududa. Bakit hindi tayo pinapayagang dumalo sa mga international conference? Bakit ipinagbabawal ang pakikipagtulungan sa pananaliksik sa ibang bansa? Bakit kailangang laging balot sa lihim ang lahat? Isang linggo ang lumipas. Pag-uwi ng aking ama mula sa trabaho, may sinabi siyang kakaiba. Anahita, kamusta na ang paghahanda mo para sa forum sa Maynila? Pa, malapit nang matapos ang presentasyon ko. Tahimik sandali ang aking ama, bago nagpatuloy. Kung magkakaroon ka ng pagkakataong makipag-usap sa ibang mga siyentipiko doon, pakinggan mo silang mabuti. Anong ibig ninyong sabihin pa? Tandaan mo lang na napakalawak ng mundo. Sumulyap ang aking ina sa aking ama na may halong pagkainis. Naramdaman kong may itinatago sila. Noong gabing iyon, narinig ko ang bulungan mula sa silid ng aking mga magulang. Masyadong mapanganib. Malalaman ng mga bata. Nagsisimula ng magduda si Anahita. Hindi natin ito maitatago magpakailanman. Maghintay pa tayo ng kaunti kapag dumating na ang tamang panahon. Hindi ko narinig ng malinaw ang kanilang sinabi, ngunit lalong lumaki ang aking pag-aalala. Kinabukasan, nagdala si Kian ng isa pang nakagugulat na balita. Ate, nahack ko ang sistema ng seguridad at nakita ko ito. Kian, anong ginawa mo? Makinig ka muna. Ang ating pamilya ay nasa ilalim ng espesyal na pagbabantay. Ano? Ipinakita ni Kian sa akin ang screen. Sa file ng aming pamilya, mayroong pulang linya na nakasulat, Surveillance Level 1. Bakit tayo sinusubaybayan? Marahil dahil sa madalas na pagdalo ni Papa sa mga conference sa ibang bansa. Dito na nagsimulang magtugma ang mga piraso ng palaisipan. Ang mga buntong hininga ng aking ama, ang nag-aalalang tingin ng aking ina, at ang nakatagong tensyon sa aming tahanan. Ang aming pamilya ay pinaghihinalaan. Ate, ano nang gagawin natin ngayon? Sa unang pagkakataon, binalot ako ng takot. Naramdaman kong unti-unting sumisikip ang gintong hawla. Ngunit hindi ko pa alam noon na simula pa lamang iyon. Isang araw, isang buwan na lang bago ang forum sa Maynila, umuwi ako mula sa trabaho at nakakita ng isang kakaibang tanawin sa harap ng aming bahay. Dalawang itim na sasakyan ang nakaparada sa harap ng aming apartment complex at mga opisyal ng Revolutionary Guard ang papasok at palabas. Para akong nahulog sa isang bangin. Nahuli na kaya si Kian sa pag-hack ng sistema o dahil kaya sa USB na iyon? Nanginginig akong pumasok sa bahay at
Sa aking pagkagulat, ang aking mga magulang at si Kian ay tahimik na nakaupo sa sala, ngunit ang kanilang mga mukha ay puno ng tensyon. Anong nangyayari? Maingat kong tanong. Routine security check lang, anak, sagot ng aking ama, ngunit bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Hinalughog ng mga opisyal ang buong bahay, mga estante ng libro, computer, kahit ang banyo. Professor Rostami, lumapit ang isang opisyal na tila commander sa aking ama. Kailangan naming makita ang mga dokumento mula sa iyong mga foreign conference. Nasa aking opisina, lahat ay mga aprobadong materyales. Pumasok ang mga opisyal sa opisina habang kami ay naghihintay na hindi makahinga. Hinawakan ni Kian ng mahigpit ang aking kamay, basa ito sa pawis. Pagkaraan ng mga 30 minuto, lumabas ang isang opisyal, may hawak na isang bagay. Ano ito? Itinaas niya ang isang USB drive. Tumigil ang tibok ng aking puso, iyon mismo ang USB na ibinigay sa akin ni Kian. Sigurado akong itinago ko iyon sa ilalim ng drawer ng aking mesa. Hindi ko alam, mahinahong sagot ng aking ama. Ngayon ko lang nakita iyan. Natagpuan ito sa opisina ni Professor Rostami. Sa sandaling ito, nagsalita ang aking ina. Iyan ang USB na ginagamit ko para mag-backup ng mga medical record ng pasyente. Ibinigay iyan sa akin ng ospital. Tiningnan ng opisyal ang USB ng may pagdududa. Kailangan naming suriin ito. Dadalhin ko ito. Pero may personal na impormasyon ng mga pasyente diyan. Nag-aalalang sabi ng aking ina. Ang pambansang seguridad ang pinakamahalaga. Pagkaalis ng mga opisyal, matagal kaming natahimik. Anong laman ng USB na iyon? Mahinang tanong ng aking ama. Mga thesis ng mga siyentipikong Pranses. Sagot ni Kian habang humihikbi. Namutla ang aking ama. Mag-impake kayo. Aalis na tayo ngayon din. Zarios, gulat na sigaw ng aking ina. Wala ng oras. Kapag sinuri nila ang laman, tapos na ang lahat. Sakto namang tumunog ang doorbell. Lahat kami ay natigilan. Professor Rostami, bakit ang bilis nilang bumalik? Binuksan ng aking ama ang pinto. Ang commander pa rin, ngunit nagbago na ang kanyang ekspresyon. Nasuri na namin ang laman ng USB, sabi niya. Mabuti na lang at mga medical record nga. Lahat kami ay nakahinga ng maluwag. Ngunit ang sumunod niyang sinabi ay muling nagdulot ng tensyon. Gayunpaman, may isang kakaibang bagay. Ang petsa ng pagkagawa ng mga file ay ngayong hapon, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa amin. Imposible, bulong ng aking ina. Tila may itinatago kayo. Sa sandaling iyon, humakbang si Kian. Gawa ko po iyon. Gusto ko sanang kopyahin ang mga research material ni ate. Pero aksidente kong na-overwrite ang mga file ni mama kaya nagbago ang petsa. Tinitigan ng opisyal si Kian. Isang 15 taong gulang na batang lalaki na gumagamit ng isang secured na USB. Nag-aaral po ako sa isang science high school, major in computer science. Kaya ko pong gawin ang mga ganyang bagay. Isang sandali ng matinding tensyon. Ngunit sa huli, tumango ang opisyal, mag-ingat sa susunod. Ang paglabag sa mga alituntunin ng seguridad ay isang malubhang kasalanan. Pagkaalis niya, niyakap ng mahigpit ng aking ama si Kian. Magaling, anak. Ngunit iyon ay isang napakapanganib na sandali. Nasaan na ang totoong laman ng USB? Tanong ko. Ngumiti si Kian. Ate, akala mo ba tanga ako? Siyempre, gumawa ako ng hiwalay na backup sa cloud. Ano ang cloud? Physics lang ang alam ko. Iyon ay isang storage space sa internet na nasa labas ng network ng seguridad ng Iran. Noong gabing iyon, nagkaroon ng pulong ang aming pamilya. Nagsimula ang aking ama. Marahil hindi na natin ito maitatago pa. Anong ibig ninyong sabihin? Tanong ko. Anahita, Kian, totoo ang mga nakita ninyo. Talagang napag-iwanan na tayo. Hindi lang napag-iwanan, umiyak ang aking ina. Kundi nabubuhay tayo sa isang kasinungalingan. Patawarin ninyo ako sa pagpapalaki sa inyo sa ganitong lugar. Ma, anong sinasabi ninyo? Tumingin ang aking ama sa bintana at nagsalita. Noong nakaraang taon, nang dumalo ako sa isang conference sa Istanbul, nakilala ko ang mga siyentipikong Pranses. Nagulat ako sa kanilang mga pananaliksik. Nauuna sila sa atin nang hindi bababa sa 20 taon. Kaya lahat ng natutunan natin ay kasinungalingan? Hindi kasinungalingan,
kundi isang bahagi lamang ng katotohanan. Nagtanong si Kian, ano na ang gagawin natin ngayon? Humarap sa amin ang aking ama. Ang forum sa Maynila ay maaaring isang pagkakataon, ngunit sakto namang tumunog muli ang doorbell. Sa pagkakataong ito, ang aming kapitbahay na pinuno ng komunidad, Professor Rostami, bukas ng umaga, iniimbitahan kayo ng Revolutionary Guard na mag-usap. Tungkol saan? Sabi nila, re-reviewin daw nila ang inyong kwalifikasyon para dumalo sa forum sa Maynila. Pagkasara ng pinto, nagkatinginan kami. Nagsisimula na, bulong ng aking ama. Hindi ko naintindihan noon ang kahulugan ng mga salitang iyon, ngunit malabo kong naramdaman na papalapit na ang sandali na magbabago sa kapalaran ng aming pamilya. Kinabukasan ng umaga, mas maagang umalis ng bahay ang aking ama. Iyon ang araw na makikipagkita siya sa Revolutionary Guard. Nag-aalala kaming naghintay sa kanya. Ma, magiging okay lang ba si Papa? Balisang tanong ni Kian. Huwag kang mag-alala, matalino ang papa ninyo, sagot ng aking ina, ngunit hindi tumigil ang kanyang mga kamay sa paglalaro sa tasa ng tsaa. Tanghali na, nang bumalik ang aking ama. Nakapagtataka, masaya ang kanyang mukha. Aprobado na ang pagdalo sa forum sa Maynila. Talaga po? Gulat kong tanong. Oo, at sinabi pa nilang dapat sumama ang buong pamilya para ipagdiwang ang tagumpay ni Anahita. Mayroong isang bagay na napakakaiba. Ang Revolutionary Guard ay hindi kailanman ganito kabait. Noong gabing iyon, nilakasan ng aking ama ang telebisyon at tinawag kaming lahat. Makinig kayong mabuti. Mayroong hindi bababa sa 6 na listening device sa ating bahay. Lahat kami ay napahinto sa paghinga. Paano ninyo nalaman? Pabulong na tanong ni Kian. Ngayon sa Security Bureau, ipinahiwatig nila sa akin. Sinusubukan nila tayo. Itinuro ng aking ama ang kisame at nagpatuloy. Sala, kwarto, telepono, kahit sa banyo ay maaring mayroon. Kaya mula ngayon, kailangan nating gampanan ang isang perpektong dula. Dula po? Tanong ko. Oo. Sa labas, isang tapat na pamilya ng mga siyentipiko. Huminto ang aking ama at may isinulat sa isang piraso ng papel. Ngunit sa loob, mga taong naghahanda para sa pagtakas. Natigilan kami ng basahin ng mga salitang iyon. Mabilis na sinunog ng aking ama ang papel. Mula ngayon, lahat ng mahahalagang usapan ay sa labas lamang ng bahay. Sa loob, puro papuri at katapatan lang ang sasabihin. Mula noon, nagsimula ang kakaibang dobleng buhay ng aming pamilya. Tuwing umaga, sumisigaw kami, mahal na kataas-taasang pinuno. Ngayon ay muli naming iaalay ang aming sarili sa pananaliksik sa agham. Ma, pag-aaralan ko ngayon ang mga turo ng pinuno. Ito ay isang perpektong dula para sa mga listening device. Ngunit iba ang mga paglalakad sa gabi. Habang naglalakad sa tabi ng Caron River, ipinaliwanag ng aking ama ang tunay na plano. 5 taon ko na itong pinaghahandaan. 5 taon? Maging ang aking ina ay nagulat. Sa tuwing dumadalo ako sa mga foreign conference, nagtatabi ako ng kaunting pondo sa pananaliksik. Mayroon akong 20,000 sa isang bangko sa Switzerland. Gamit ang perang iyon, nakakuha na rin ako ng contact ng isang broker. Sa Maynila tayo kikilos, tanong ni Kian. Kaya sabay-sabay tayong tatakas? Hindi, mahahalata agad tayo. Bawat isa ay dadaan sa magkakaibang ruta. Ang plano ay napakadetalyado. Ang ama ko ay hihiwalay sa conference. Ang aking mga magulang ay tatawid sa 2 magkaibang border. At ikaw, Kian, ay mananatili sa Tehran. Ano, lahat kami ay natigilan. Kailangan mong manatili dito para guluhin ang sistema. Sa ganoong paraan lang makakatakas ng ligtas ang lahat. Hindi pwede, mapapahamak si Kian, tutol ko. Huwag kang mag-alala, nakagawa na ako ng backdoor. Kaya kung manatili ng 72 oras. Pagbalik sa bahay, nagsimula na naman kaming umarte. Anahita, kamusta na ang presentasyon mo para sa Maynila? Handa na po pa. Tiyak na ipipresenta ko ang isang tagumpay na ikalulugod ng pinuno. Habang sinasabi ang mga salitang iyon, nagpapalitan kami ng ibang senyales gamit ang aming mga mata. Ilang araw ang lumipas, isang espesyal na mungkahi ang ginawa ng aking ina. Kumuha kaya tayo ng family picture para may alaala.
Kumuha kami ng litrato sa isang malaking studio sa sentro ng Tehran. Marahil ito na ang huli, bulong ng aking ama. Biglang nagsalita si Kian, "Hindi, kukuha tayo ulit sa isang malayang lugar." Kinuha ng photographer ang aming larawan. Walang sinuman ang nakakaalam sa lihim na nakatago sa likod ng aming mga ngiti. Ngunit isang linggo ang lumipas, isang nakagugulat na pangyayari ang naganap. Professor Rostami, ang buong pamilya ninyo ay iniimbitahan sa isang espesyal na hapunan. Ang espesyal na hapunan na iyon ay isang salo-salo na inorganisa mismo ng kataas-taasang pinuno para sa mga pamilya ng siyentipiko. Iyon ay 3 araw bago kami umalis patungong Maynila, ang pinakamasamang tiyempo. Noong gabing iyon, sa harap ng mga listening device, nagkunwari kaming masaya. Naaalala pa rin tayo ng pinuno. Isang malaking karangalan, ngunit nang magtipon kami sa banyo, iba ang aming usapan. "Pa, maaring isa itong patibong. Nag-aalala ang aking ama, pero hindi tayo pwedeng hindi pumunta." Napabuntong hininga ang aking ina. "Sa kabaligtaran, ito ay isang pagkakataon," sabi ni Kian. "Kung ipapakita natin ang ating lubos na katapatan, titigilan na nila ang pagdududa." Ang araw ng hapunan ay dumating. Nagsuot kami ng aming pinakamagagandang damit at pumunta sa Golestan Palace. Dumating na pala ang pamilya Rostami. Personal kaming sinalubong ng kataas-taasang pinuno. Nabalitaan kong may malaki na namang tagumpay si Anahita. "Opo, pinuno. Sa pagkakataong ito, nagkaroon kami ng breakthrough sa plasma control technology." Habang masigasig akong nagpapaliwanag, nakangiting nasiyahan ang kataas-taasang pinuno. "Tunay ngang pamilya ko kayo. Inaasahan ko ang magandang resulta sa Maynila." Tiningnan niya si Kian at nagtanong, "Narinig ko, isa ka raw henyong hacker." "Hindi po, pinuno. Sinusubukan ko lang pong mag-aral para makapaglingkod sa bayan. Mapagkumbaba. Gusto ko iyan." Sa buong gabi, perpekto naming ginampanan ang papel ng isang tapat na pamilya. Nang ihain ang dessert, may pahiwatig na sinabi ang kataas-taasang pinuno sa ibang bansa, "Maraming tukso." Ngunit ang ating pamilya ay siyempre hindi mag-aatubili, hindi ba? "Siyempre po, pinuno." Matigas na sagot ng aking ama. "Hindi namin kailanman kalilimutan ang inyong kabutihan." Natapos ang hapunan. Sa sasakyan pa uwi, lahat kami ay pagod na pagod. 3 araw na lang, Maynila na. At doon, maaaring magkahiwalay na kami magpakailanman. Ngunit para sa kalayaan, handa kaming harapin ang anumang panganib. 2 araw bago ang aming pag-alis patungong Maynila, isinagawa ko ang aking huling eksperimento sa instituto. Sa pagkakataong ito, may espesyal na dahilan. Inayos ko ang lahat ng datos upang maipagpatuloy ng mga mas batang kasamahan ko ang pananaliksik kapag wala na ako. Binibining Anahita, lumampas na sa 100 milyong degrees ang temperatura ng plasma. Masayang sigaw ng aking assistant. Iyon ang pinakamataas na tala sa kasaysayan ng Iran. "Kalma lang, ang problema pa rin ay ang confinement time." Mahinahon kong sagot, ngunit may pait sa aking puso. Walang nakakaalam na ang sandaling iyon ang magiging huli kong eksperimento. Sa sandaling iyon, pumasok ang pinuno ng seguridad ng instituto, Researcher Anahita. "Kailangan naming suriin sa huling pagkakataon ang mga materyales para sa iyong presentasyon sa Maynila." "Opo, handa na po ang lahat." Sa conference room, masusi nilang sinuri ang aking presentasyon. Hindi sila naghahanap ng mga kamaliang siyentipiko, kundi ng mga problemang ideolohikal. Ang bahaging ito ay tila masyadong nagbibigay diin sa kahalagahan ng international cooperation. Uunahin ko pong banggitin ang self-reliant development ng ating bansa at ipipresinta ang kooperasyon bilang isang karagdagang salik lamang. Magaling. At kapag nakaharap mo ang mga siyentipikong Pranses, natural na dapat mong ipakita ang ating kahusayan. Tumango ng may kasiyahan ang pinuno. Noong gabing iyon sa bahay, kinain namin ang aming huling hapunan bilang isang pamilya. Mukha itong isang ordinaryong hapunan, ngunit alam naming lahat na marahil hindi na kami muling magsasama-sama ng ganito. "Anahita, malamig sa Maynila, magdala ka ng mainit na damit, paalala ng aking ina, gaya ng dati." "Opo, ma. Huwag po kayong mag-alala." Pagkatapos ng hapunan, pumasok si Kian sa aking silid. "Ate, kunin mo ito, isang maliit na USB." "Ano ito?" "Isang program na ako mismo ang nagsulat.
isang secure na communication at encryption app para gamitin sa Pilipinas, Kian. At ito ang aking obra maestra. Binuksan ni Kian ang kanyang laptop, isang time bomb na inilagay ko sa immigration management system ng Iran. Kapag nagpadala ako ng signal, mapaparalisa ang sistema sa loob ng 72 oras, masyadong mapanganib. Paano kung matuklasan kanila? Huwag kang mag-alala, naghanda na rin ako ng sarili kong daan palabas. Noong gabing iyon, naghanda rin ang aking mga magulang para sa paghihiwalay sa kanilang sariling paraan. Inayos ng aking ama ang kanyang mga research notes habang tinapos ng aking ina ang mga medical record ng kanyang mga pasyente. Alas, 3 ng madaling araw, lihim kaming nagtipon sa rooftop. Ang gabi sa Tehran ay nababalot ng dilim. Natatandaan ba ng lahat ang emergency communication method? Muling tiniyak ng aking ama. Sa simbahan ng Quiapo sa Istanbul, sabay-sabay naming sagot. Kung mabigo ang isa, dapat magpatuloy ang iba. Matigas na sabi ng aking ina, mangako tayo. Kinaumagahan ng aming pag-alis, mas malakas naming isinigaw ang panunumpa ng katapatan kaysa dati. Mahal na kataas-taas ang pinuno, pupunta kami sa Maynila upang itaas ang karangalan ng ating inang bayan. Iyon ang huling dula para sa mga listening device. Papunta sa airport, biglang sumakit ang tiyan ni Kian. Kailangan kong pumunta sa ospital, daing ni Kian. Malapit na ang oras ng flight, nag-aalalang sabi ng aking ina. Ayos lang, mauna na kayo ni ate. Susunod kami ni mama sa ibang flight. Lahat ay naaayon sa plano. Sinadya naming maghiwalay. Sa airport, sumakay kami ng aking ama sa flight patungong Maynila. Professor Rostami, isang opisyal ng seguridad ang kasama namin sa flight. Inaasahan na namin ito. Oo, mukhang medyo kinakabahan ang anak ninyo. Habang lumilipad ang eroplano, tumingin ako sa bintana sa papaliit na Tehran. Pabulong kong sinabi, paalam, aking bilangguang bayan. Paglapag namin sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, sa Maynila, naghihintay na ang mga tauhan ng Embahada ng Iran. Professor Rostami, ihahatid namin kayo sa hotel. Salamat. Ngunit sa aking isipan, malinaw na ang plano ng pagtakas. 3 ng hapon sa ikalawang araw ng conference. Iyon ang aming pagkakataon. Matapos iwan ang mga bagahe sa hotel, sinuri namin ng aking ama ang venue ng conference. Anahita, tandaan mo ang lokasyon ng fire exit na iyan, sabi ng aking ama. Opo pa. Ngunit sa lobby ng conference, nakita namin ang isang hindi inaasahang tao. Anahita? Lumingon ako. Ang estudyanteng Pranses na nakilala ko sa conference noong nakaraang taon. Isang research student mula sa École Polytechnique na nagngangalang Pierre Laurent. Hello. Magpe-present ka rin ba ngayong taon? Napakaganda ng report mo noong nakaraang taon. Pinagmamasdan kami ng opisyal ng seguridad. Kailangang mag-ingat. Oo. Sa pagkakataong ito, mas advanced na research ang inihanda ko. Inaasahan ko yan. Kung may pagkakataon, inabot niya ang kanyang business card. Gusto mo bang bisitahin ang aming laboratorio balang araw? Salamat, ngunit hindi ko kayang iwan ang aking bayan. Sinadya kong lakasan ang aking boses. Tumango nang may kasiyahan ang opisyal ng seguridad. Noong gabing iyon, sa aming hotel room, muli naming sinuri ng aking ama ang plano. Siyempre, habang nakabukas ang TV sa pinakamalakas na volume. Bukas, darating si Mama at si Kian. Sa makalawa, kikilos tayo ayon sa plano. Naiintindihan ko po pa, ngunit kinabukasan, isang nakagugulat na balita ang dumating. Profesor, may balita mula sa Tehran. Lumapit ang isang tauhan ng embahada na may seryosong mukha. Ang kapatid ng inyong anak ay biglang kinailangang operahan dahil sa appendicitis, kaya hindi makakasama ang inyong asawa. Ano? Napabangon ang aking ama sa gulat para akong nahulog sa isang bangin. Nabisto na ba ang plano? Matagumpay ang operasyon. Pagkagaling niya, darating sila agad. Nagkatinginan kami ng aking ama. Maaaring ito ay isang senyales mula kay Kian, ngunit maaari rin itong isang tunay na emergency. Noong gabing iyon, kinuha ko ang USB na ibinigay ni Kian. Nang buksan ko ang encrypted app, mayroong isang mensahe. Ayon sa plano, nagsimula na ang 72 oras. Si Kian iyon. Talagang pinagana na niya ang sistema. Ngayon,
wala nang atrasan. Bukas ang araw na magpapasya sa kapalaran ng aming pamilya. Sa unang gabi ng conference, ginampanan ko ang aking huling papel sa welcome dinner. Napakaganda ng pag-unlad ng teknolohiya sa fusion sa Iran, sabi ng isang siyentipikong sino, simula pa lamang ito. Sa ilalim ng pamumuno ng kataas-taasang pinuno, makakamit natin ang mas malalaking tagumpay. Ngunit sa aking puso, nagbibilang na ako. 24 oras na lang at malaya na ako. Kinaumagahan ng ikalawang araw ng conference, mas maaga akong nagising kaysa dati. Ngayon, ang araw ng pinakamalaking presentasyon ng aking buhay at ang huling eksena. Anahita, handa ka na ba? Kumatok ang aking ama. Opo, pa. Ngunit alam naming pareho na hindi kami naghahanda para sa isang presentasyon, kundi para sa isang pagtakas. Pagbaba namin para mag-almusal, naghihintay na ang opisyal ng seguridad. Researcher Anahita, inaasahan ko ang iyong presentasyon ngayon. Nakasalalay dito ang karangalan ng ating bayan. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Sa taxi papunta sa conference, hinawakan ng mahigpit ng aking ama ang aking kamay. Isang tahimik na pagpapalakas ng loob. Alas, 10 ng umaga, sa wakas ay ako na. Tumayo ako sa harap ng mahigit 500 siyentipiko mula sa buong mundo. Magandang umaga. Ako si Anahita Rostami mula sa Fusion Research Institute ng Islamic Republic of Iran. Pag-umpisa ko, lahat ay nakatuon sa pakikinig. Ang material na inihanda ko ay talagang groundbreaking, isang bagong mathematical model para sa pagkontrol ng plasma. Gamit ang equation na ito, mapapataas natin ang plasma confinement time ng 5 beses kumpara sa mga nakaraang tala. Mula sa audience, may mga bulong ng paghanga, lalo na mula sa mga siyentipikong Amerikano at Hapon. Masusi silang nagtatala. Pagkatapos ng presentasyon, sunod-sunod ang mga tanong, isang kahanga-hangang tagumpay. May plano ba kayong makipagtulungan sa international scientific community? Ito na ang sandali. Ang tanong na hinihintay ko. Lagi kaming bukas dahil naniniwala kami na ang agham ay walang hangganan. Nanigas ang mukha ng opisyal ng seguridad, ngunit huli na ang lahat. Pumalakpak ang buong audience at maraming business card ang iniabot sa akin. Sa oras ng tanghalian, nagkita kami ng aking ama sa banyo. Alas 3 ng hapon, ayon sa plano, bulong ng aking ama. Paano si mama at si Kian? Kumikilos sila sa kanilang sarili. Kailangan nating magtiwala. Nagsimula ang session sa hapon. Sinadya kong umupo sa pinakalikod na hilera. Alas 2:45, tahimik akong tumayo, nagkunwaring pupunta sa banyo at lumabas sa pasilyo. Ngunit sumunod sa akin ang opisyal ng seguridad. Saan ka pupunta? Sa banyo. Sasamahan kita. Kumabog ang aking dibdib, ngunit nanatili akong kalmado. Habang naghihintay siya sa labas ng pinto ng banyo, kinuha ko ang USB na bigay ni Kian. Sa bintana ng banyo, may nakahandang lubid. Ikinabit ito ng aking ama kagabi. Sakto alas 3, binuksan ko ang bintana at tumalon. Pangalawang palapag lang kaya hindi gaanong mataas. Researcher! Researcher! Rinig ko ang sigaw ng opisyal sa aking likuran. Ngunit tumakbo lang ako ng walang lingon. Nakalabas ako ng gusali gamit ang isang natukoy ng fire exit. Sumakay ako ng taxi at sumigaw. Sa PITX terminal, bilis. Kakaiba ang tingin sa akin ng driver, ngunit nang abutan ko siya ng 5,000 piso, agad siyang humarurot. Sakto namang tumunog ang telepono si Papa. Nakatakas na rin ako. Kumilos ayon sa plano. Mag-isa. Opo pa. Mag-ingat po kayo. Sa terminal, nahanap ko ang isang pre-booked na ticket ng bus patungong Batangas Pier. Ang ticket ay gawa sa isang pekeng ID na nahack at ginawa ni Kian. Pagkasakay ko sa bus, narinig ko ang sirena ng pulis sa di kalayuan. Tila mayroon ng manhunt. Kian, gumagana ba ang sistema mo? Sa mga sandaling ito sa Tehran, si Kian ay nasa ilalim ng lupa sa computer room ng Revolutionary Guard. Comrade Kian, tapos na ba ang system check? Opo, walang anumang irregularidad. Ngunit tapos na ni Kian ang lahat ng paghahanda. Ang Immigration Management System, ang Manhunt Network, maging ang communication network ng Revolutionary Guard malapit nang ma-activate ang malware na itinanim niya. Samantala,
Ang aking ina ay nasa isang ospital sa border region malapit sa hangganan ng Turkey. Doktora Rostami, kung tapos na kayong bumisita sa pasyente, maaari na kayong umuwi. Salamat, pero susuriin ko muna ang bodega ng gamot bago umalis. Nagkunwari ang aking ina na pupunta sa bodega, ngunit sa katunayan ay lumabas siya sa likod ng pinto ng ospital. Isang broker na nakausap na niya dati ang naghihintay sa kanya sa isang truck. Ang aking ama naman ay nasa isang science conference sa isang border city. Professor Rostami, may balita ka ba mula sa Maynila? Tanong ng isang kasamahan. Anong balita? Narinig ko, naglaho raw ang anak mo sa conference. Nagkunwaring nagulat ang aking ama. Ano? Imposible. Isang perpektong dula. Sa katunayan, handa na rin siyang tumakas. Sa bus patungong Batangas, sinuri ko ang mensahe mula kay Kian, 59 oras na lang. Nagsisimula ng magkaproblema ang sistema. Ang mga computer network ng Iran ay nagsimula ng magkaaberya, ngunit biglang huminto ang bus. Isang inspektor ang pumasok at nagsimulang suriin ang mga ID. Pakilabas po ang inyong ID. Nanginginig kong inabot ang peking ID. Maingat itong tiningnan ng inspektor para akong tatalon sa kaba. Binibining Maria Santos, ano ang ginawa ninyo sa Maynila? Dumalo po sa isang science conference. Estudyante ka? Opo, research student sa University of the Philippines. Mabuti na lang, perpekto ang peking impormasyong ginawa ni Kian at nakalusot ako. Ibinalik ng inspektor ang ID at umalis. Ngunit masyado pang maaga para mag-relax. Sa bintana, nakita kong may mga pulis na naghihintay sa pier. Nagsisimula pa lang ang lahat. Ang 96 na oras na countdown ay nagpapatuloy. Pagkatapos ng 59 oras, magtatapos ang programa ni Kian at bago iyon, kailangan naming lahat na makarating sa isang ligtas na lugar. Magtatagumpay kaya kami? Muling umandar ang bus at pinagmasdan ko ang walang katapusang tanawin sa bintana. Ito ang simula ng isang mahabang paglalakbay tungo sa kalayaan. Pagdating sa Cebu, agad akong umalis sa terminal at naghanap ng isang maliit na inn na naibuk na. Sana ay may bisa pa ang peking ID. Sa silid, agad kong binuksan ang laptop at nag-login sa encrypted communication app na gawa ni Kian. Ate, ligtas ka ba? Si Kian, nakikipag-ugnayan kami sa real time. Oo, nasa Cebu ako. Nasa Tehran ka pa rin ba? Nasa computer room ako ng Revolutionary Guard. Mas mabilis mag-react ang sistema kaysa sa inaasahan ko. Anong ibig mong sabihin? Naglabas na ng International Manhunt Order ang gobyerno ng Iran laban sa iyo. Humingi na rin sila ng kooperasyon sa pulisya ng Pilipinas at mga kalapit na bansa. Pero dahil gumagana ang virus na itinanim ko, palaging mali ang datos na nakukuha nila. Biglang lumitaw sa screen ang mga komplikadong linya ng code. Ano ito? Real-time tracking. Ang pulang tuldok ay ang mga pulis na naghahanap sa iyo, ang berdeng tuldok ay ikaw. Nakakatakot tingnan ang screen. Ang mga pulang tuldok ay nagkukumpulan sa paligid ng terminal. Umalis ka na agad sa inn na iyan. 10 minuto na lang, darating na dyan ang mga pulis. Dali-dali kong inimpake ang aking mga gamit laptop, pasaporte at pera lang at lumabas sa likod. Saan ako pupunta ngayon? Sandali. Kinakalkula ko ang ruta papuntang North Bus Terminal. Mula doon, sumakay ka ng bus papuntang Hilaga. Sinunod ko ang mga tagubilin ni Kian. Gusto ko sanang mag-taxi, ngunit masyadong mapanganib. Sa halip, umarkila ako ng motorsiklo. Sa mga sandaling iyon, dumating ang isang mensahe mula kay Mama. Nakatawid na sa hangganan ng Turkey. Nakipagkita na sa broker. Anahita, mag-ingat ka. Mabuti na lang at ligtas nang nakatawid si Mama, ngunit wala pa ring balita mula kay Papa. Kahit nag-aalala, kailangan kong magpatuloy. Pagdating ko sa North Bus Terminal, nagpadala si Kian ng isang agarang mensahe. Ate, may problema. Inactivate na ng pulisya ng Pilipinas ang facial recognition system. Magsuot ka ng face mask at salamin. Nagmadali akong pumasok sa isang kalapit na tindahan at bumili ng mask at sombrero, ngunit pagbili ng tiket, nagkaproblema. Kailangang magpakita ng valid ID. Kian, magagamit ko pa ba ang peking ID? Sandali, titingnan ko. Ilang sandali pa, sumagot si Kian. Hindi, nasa blacklist na. Kailangan nating maghanap ng ibang paraan. Sa sandaling iyon,
nakita ko ang isang matandang babae na nahihirapan sa kanyang mga mabibigat na bag. Lola, tulungan ko na po kayo. Naku, salamat iha. Ang bait mo naman. Pupunta akong Bogo City pero ang bibigat ng dala ko. Isang ideya ang pumasok sa aking isip. Lola, tutulungan ko po kayong magbuhat. Pwede po bang isabay ninyo na akong ikuha ng tiket? Naiwan ko po kasi ang ID ko sa bahay. Oo naman. Ang babait talaga ng mga kabataan ngayon. Salamat sa matanda, ligtas akong nakabili ng tiket. Sa bus, muling nakipag-ugnayan si Kian. Ate, nagpakalat ako ng maling impormasyon sa sistema ng pulisya na papunta ka sa kabilang direksyon sa Davao. Paano? Gumawa ako ng deepfake video mo at isiningit ko sa mga CCTV footage sa terminal ng Davao. Bibigyan tayo niyan ng hindi bababa sa 3 oras. Muli kong napagtanto na isang tunay na henyo ang aking kapatid. Sa mga sandaling iyon, sa wakas ay may mensahe na mula kay Papa, nakatawid na sa hangganan ng Pakistan, papuntang Karachi. Lahat ayon sa plano, ligtas nang nakatawid ang buong pamilya. Ngunit simula pa lamang iyon, nagpadala si Kian ng isang nakababahalang mensahe. Ate, masamang balita. Nagsimula ng suriin ng hacking team ng Iran ang code ko, mas mabilis kaysa inaasahan. Anong gagawin natin? Okay lang. Gumawa ako ng maraming decoy server. Habang hinahabol nila ang mga peke, makakakuha ako ng oras. Ngunit tila kinakabahan din ang boses ni Kian. At ate, pagkatapos ng 48 oras, automatikong mag-shutdown ang programa ko. Bago iyon, kailangan ninyong lahat na makarating sa isang ligtas na lugar. Pagdating ng bus sa Bogo City, gabi na. Naghintay ako sa terminal para sa mga tagubilin ni Kian. Pumunta ka sa coffee shop sa tapat ng Gate 3 ng port. May tao tayo doon. Tao natin? Oo. Isang Filipino-Iranian na naninirahan diyan. Nakipag-ugnayan na sa kanya si Papa dati. Sa coffee shop, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumapit sa akin. Ikaw ba si Anahita? Hinihintay na kita. Opo. Salamat po. Halika na, dadalhin kita sa isang ligtas na lugar gamit ang aking sasakyan. Sa sasakyan, patuloy akong nakikipag-ugnayan kay Kian. Ate, magulo ngayon sa Revolutionary Guard. Paralisado ang buong network nila. Dahil doon, hindi nila masusubaybayan sina Mama at Papa. Ikaw, kailan ka aalis? Pagkatapos ng 36 oras, kailangan kong manatili hanggang sa huling sandali para makatakas kayong lahat ng ligtas. Tumulo ang aking mga luha. Isang 15 taong gulang na kapatid ang nagsasakripisyo para sa pamilya. Pagdating namin sa ligtas na lugar, may mga hindi inaasahang tao na naghihintay. Anahita, ang aking ina, at maging ang aking ama. Mama, Papa, nagyakapan kami at nag-iyakan. Ngunit panandalian lamang ang saya. Hindi kumpleto ang pagsasama kung wala si Kian. Tiyak na ilalabas natin si Kian, matigas na sabi ng aking ama. Sakto namang tumunog ang isang alarma mula sa laptop. Emergency, nahanap na ng mga hacker ng Iran ang totoong server. Nagsisimula nang bumagsak ang sistema. Kaya ko na lang itong panatilihin nang hindi hihigit sa 24 oras. Wala ng oras. Para mailigtas si Kian at madala ang lahat sa kaligtasan, mayroon na lamang kaming 24 na oras. Ang digital na digmaan ay pumasok na sa huling yugto. Pagkatapos ng maikling pagsasama-sama sa safe house, kinailangan na naman naming maghiwalay. Upang maiwasan ang pagtugis ng mga autoridad, hindi kami maaaring maglakbay ng magkakasama. Kailangang simulan ang operasyon para iligtas si Kian, sabi ng aking ama habang inilalatag ang isang mapa. Sa loob ng 24 na oras, nag-aalalang tanong ng aking ina. Ayon sa coordinates na ipinadala ni Kian, nakalabas na siya ng Tehran at papunta sa silangan sa hangganan ng Afghanistan. Doon tayo magkikita. Sa sandaling iyon, isang voice message mula kay Kian ang dumating. Sa background, maririnig ang mga nagmamadaling yapak. Ate, nasa isang bayan ako malapit sa border. Nakasakay na sa night bus papunta doon. 5 minuto lang ang pagitan namin ng Revolutionary Guard. Ang sistema ay tatagal pa ng mga 10 olo. Kian, mag-ingat ka, sigaw ko sa mikropono. Huwag kang mag-alala, may inihanda akong iba pa. Nasaan na kayo? Nasa isang isla kami sa Pilipinas.
Papunta na ako ngayon sa isang remote na baybayin, paliwanag ng aking ama. Si Anahita at ang iyong ina ay mananatili sa safe house. Ako ang pupunta para salubungin si Kian. Masyadong mapanganib, tutol ng aking ina. Kailangan kong pumunta, mas alam ko ang lugar na iyon. Muli kaming nagpaalam. Umaasa akong ito na ang huli. Iniwan ako at ang aking ina sa isang liblib na bahay malapit sa dagat, habang ang aking ama ay umalis kasama ang isang kontak. Patuloy kong sinusuri ang kalagayan ni Kian. Ipinapadala niya ang kanyang lokasyon sa real time. Nakarating na sa isang nayon malapit sa border. Naghihintay sa guide. Maraming mga security personnel na naka-plain clothes dito. Mag-ingat ka. Naghanda ako ng patibong, tulad ng itinuro mo. Samantala, papunta na rin ang aking ama sa isang itinakdang lokasyon. 3:00 ng madaling araw, nakarating kami sa aming sariling meeting point, isang madilim at liblib na dalampasigan. Dito raw darating si Kian at ang aking ama sakay ng isang maliit na bangka. Sa gitna ng kadiliman, patuloy kaming nagbabantay. Ito ang pinakadelikadong bahagi ang pagpasok sa bansa ng hindi napapansin. Sa mga sandaling iyon, isang agarang mensahe mula kay Kian ang dumating. Ate, may problema? Na-trace ng Revolutionary Guard ang ruta ko. Inalerto na nila ang Philippine Coast Guard. Paano ito? Kailangang baguhin ang plano. Hindi na kami dadaan sa orihinal na ruta. Naabisuhan na ang aking ama. Nagbago na rin kami ng direksyon. Mauuna ako roon para maghanda. 4:00 ng madaling araw. Sa wakas, oras na. Isang maliit na bangka ang papalapit mula sa kadiliman. Tahimik lang, bulong ng aming contact. Malamig ang hangin ng dagat. Habang papalapit ang bangka, biglang may sumilaw na ilaw. Sino iyan? Ang Coast Guard. Takbo, sigaw ng aming contact. Desperado kaming nagtago sa mga bato. Narinig namin ang mga putok ng baril, ngunit hindi kami maaring huminto. Nakita namin ang aking ama na tumalon mula sa bangka, kasama si Kian. Dali! Sigaw niya. Sinalubong namin sila. Pagkatapak sa lupa, nanghina ang aking mga binti, ngunit masyado pang maaga para mag-relax. Hindi rin ligtas dito. Dali, kailangan pa naming maglakad ng 30 minuto. Basa ang aming mga damit, nanginginig sa ginaw. Sa mga sandaling iyon, isang mensahe mula kay Kian ang dumating. Ate, nakarating na ako. Isang magandang balita. 8 oras na lang bago tuluyang bumagsak ang sistema. Kailangan nating magkita bago iyon. Nang sa wakas ay makarating kami sa isang mas ligtas na sasakyan, tumawag ang aking ama. Ligtas na si Kian. Talaga po? Okay lang ba siya? Oo, pero napakahigpit ng seguridad. Ang orihinal na plano ay hindi nagagana. Kinuha ni Kian ang telepono. Ate, okay lang ako, pero hindi maganda ang sitwasyon dito. Kailangan nating humanap ng ibang paraan. Anong paraan? May inihanda akong iba pa. Isang virus na itinanim ko sa communication network ng Coast Guard. Kaya nitong paralisahin ang kanilang network sa loob ng 10 minuto. Sapat na ba iyon? Kailangang maging sapat. Wala nang ibang paraan. 5:00 ng umaga, nagsimula ang huling cyber attack ni Kian. Ngayon na, sigaw ni Kian. Tumakbo kami ng aking ama patungo sa kalsada sa gitna ng dilim. Mula sa sasakyan, iwinagayway namin ang isang flashlight. Dito, ang 10 minuto ay parang isang siglo. Sa wakas, lumitaw ang kanilang mga anino. Dali, wala ng oras. Sigaw ni Kian, hingal na hingal. Ilang metro na lang ang layo, umalingaw-ngaw ang mga sirena na ibalik na ang network. Takbo, itinulak ng aking ama si Kian pasulong. Nagkaroon ng putukan, ngunit pareho silang ligtas na nakarating sa sasakyan. Kian, niyakap ko ng mahigpit ang aking kapatid. Ate, nagawa talaga natin. Ang 15 taong gulang na henyong hacker, puno ng putik ngunit may maningning ng ngiti. Paano ang sistema? Tanong ng aking ama. 5 oras pa bago ito tuluyang ma-recover. Sa oras na iyon, malayo na tayo. Sa wakas, ang 4 na miyembro ng aming pamilya ay muling nagsama-sama. Kahit ang malamig na tubig ng dagat o ang mga putok ng baril ay hindi kami napigilan. Ngayon, ang huling daan na lamang patungo sa tunay na kalayaan ang natitira. Pagkatapos ng mapanganib na pagtawid, kinailangan naming agad na lumipat papasok sa bansa.
Isang broker na dalubhasa sa pagtulong sa mga refugee ang sumundo sa amin sa isang lumang van. Ngayon pa lang talaga magsisimula, sabi niya. Parehong hinahanap kayo ng pulisya at ng Revolutionary Guard ng Iran. Sa van, bukod sa aming pamilya, may 6 pang refugee. Lahat ay may iisang pangarap. 8 oras sa kotse, tapos 2 araw sa barko papuntang Maynila. Mula doon, eroplano papuntang Cebu City, paliwanag ng broker sa ruta. Binuksan ni Kian ang kanyang laptop. 3 oras na lang bago tuluyang ma-recover ang sistema. Pagkatapos niyan, lahat ng galaw natin ay masusubaybayan na. Ayos lang iyan, tinapik ng aking ama ang balikat ni Kian. Ang oras na nakuha mo para sa atin ay higit pa sa sapat. Ngunit sa unang checkpoint pa lang, napasabak na kami sa panganib. Hinto, police. Napahinto kami sa paghinga. Inspeksyon ng kargamento. Lahat bumaba. Lihim na nag-abot ng sobre ang broker. Ngunit umiling ang pulis. Maraming refugee kamakailan. Utos ng nakatataas na suriin ang ID ng lahat. Nagkunwari kaming mga lokal, ngunit maaaring mabisto kami sa aming pananalita at kilos. Sa sandaling iyon, biglang bumagsak si Kian. Aray, ang tiyan ko! Kian, takot na tumakbo ang aking ina sa kanya. Nagpagulong-gulong si Kian sa lupa at umungol. Mahirap sabihin kung umaarte siya o totoo. Sa ospital, kailangan nating pumunta sa ospital, sigaw ko. Naguluhan ang mga pulis. Maaaring appendicitis. Kung hindi madala agad, delikado, ginamit ng aking ina ang kanyang karanasan bilang doktor para magbigay ng peking diagnosis. Sige na, bilisan ninyo. Ang ospital ay nasa susunod na bayan. Nagmadali kaming sumakay sa van at ligtas na nakalagpas sa checkpoint. Kian, okay ka lang? Hehe. Magaling ba akong umarte? Hindi lang pala isang computer genius ang batang ito. Pagdating sa syudad, pumunta kami sa pier. Ngunit may mga pulis sa harap nito. Humigpit na ang pagsusuri ng mga ID. Nag-aalalang sabi ng broker. Kailangan nating humanap ng ibang paraan. Sa sandaling iyon, nagpasya ang aking ama. Maghihiwalay tayo. Na naman po, nag-aalala ako. Bawat isa ay dadaan sa magkaibang ruta. Magkita tayo sa Maynila. Ito na ang huli, pangako. Nahati kami sa 2 grupo. Ang aking mga magulang ay sumakay ng bus, habang kami ni Kian ay sumakay ng barko sa Gate 3, Pier 4 sa Maynila. 6:00 ng gabi, sa Makalawa, itinakda ng aking ama ang lugar ng pagkikita. Bago maghiwalay, niyakap kami ng mahigpit ng aking ina. Mag-ingat kayo, magkita-kita tayong muli. Kami ni Kian ay nagkunwaring magkapatid na estudyante. Mabuti na lang at hindi gaanong mahigpit ang pagsusuri sa mga kabataan. Nagsimula ang 36 oras na paglalakbay sa barko. Ate, ligtas na ba tayo ngayon? Pabulong na tanong ni Kian. Hindi pa, kailangan muna nating makarating sa Maynila. Sa barko, ilang beses nagkaroon ng inspection, ngunit nakalusot kami sa pagsasabing mga estudyante kami na nag-aaral sa Cebu. Pagdating namin sa Maynila, walang tao sa tagpuan. Paano kung ang pag-aalala? 6:10, 6:10 6:10. Lumipas ang oras, lumalaki ang kaba. Sa sandaling iyon, mula sa malayo, lumitaw ang 2 pamilyar na anino. Mama, Papa, muli kaming nagyakapan. Nasiraan ang bus kaya kami nahuli. Nag-alala siguro kayo. Sobra po. Ngayon, ang huling yugto na lamang, ang pag-surrender sa mga autoridad. 4:00 ng madaling araw, sumakay kami sa isang sasakyan kasama ang ibang mga refugee, 8 oras pa papunta sa sentro. Doon tayo magpapakilala sa Department of Justice. Tensyonado ang biyahe ngunit walang naging aberya. Sa wakas, tumayo kami sa harap ng isang gusali. Kami ay mga political refugee. Nais naming humingi ng asylum. Pinapasok kami ng isang empleyado. Welcome, ligtas na kayo ngayon. Ang mahabang paglalakbay ay natapos na. Mula Tehran, tinawid ang buong bansa. Lumusong sa ilog, tinahak ang kagubatan. Sa wakas, nakatayo na kami sa pintuan ng kalayaan. Kian, opo ate, ngayon pa lang talaga magsisimula ang lahat. Sa Maynila, sa isang opisina ng Department of Justice, sa unang pagkakataon ay naramdaman naming ligtas kami. Isang mataas na opisyal ang mainit na sumalubong sa amin. Marami kayong pinagdaanan, huwag na kayong mag-alala ngayon. Ngunit komplikado ang mga proseso,
pag-verify ng pagkakakilanlan, pagsagot sa mga form, interogasyon. Ano ang ginagawa ninyo sa Iran? Maingat kaming sumagot. Fusion researcher, biotech scientist, nuclear physics professor. Nanlaki ang mga mata ng opisyal. Napakahalagang mga talento ang dumating sa amin. Ang gobyerno ng Pilipinas ay magbibigay sa inyo ng espesyal na atensyon. Nanatili kami sa isang protektadong pasilidad sa loob ng 1 linggo. Sa unang pagkakataon, nakatulog kami ng mahimbing. Ate, ang sarap ng sinigang na ito, emosyonal na sabi ni Kian. Hindi tulad sa Tehran, hindi ba? Oo, pero mas masarap dito, sa telebisyon, balita sa Pilipinas. Malayang pamamahayag, iba't ibang opinyon, isang bagong mundo. Ngunit sa ika-4 na araw, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Pamilya Rostami, sabi ng isang empleyado. Naglabas ang Iran ng International Arrest Warrant laban sa inyo sa kasong paglalabas ng mga lihim ng Estado. Anong inilabas namin? Naguguluhang sabi ng aking ama. Huwag kayong mag-alala, poprotektahan kayo ng gobyerno ng Pilipinas. Sa katunayan, nais naming mailipat kayo agad sa Cebu City para sa inyong permanenteng paninirahan. May nakahanda ng special flight. Ang mga ordinaryong refugee ay naghihintay ng ilang buwan. Kami, pagkatapos lang ng 1 linggo, pinayagan ng lumipad. Bakit kami binibigyan ng ganitong espesyal na trato? Tanong ko. Sa totoo lang, malaki ang maitutulong ng inyong kaalaman at karanasan sa Pilipinas, lalo na ikaw, Anahita. Kahit nakasakay na sa eroplano, hindi pa rin ako makapaniwala. Talaga bang papunta na kami sa isang bagong buhay? Mga ginang at ginoo, sa loob ng 1 oras, lalapag na tayo sa Mactangen Cebu International Airport. Nang marinig ang anunsyo, naghawak-hawak ng kamay ang aming pamilya. Sa wakas ay umiyak na rin ang aking ina. Ang mga ulap sa labas ng bintana ay kasing ganda ng isang panaginip. Sa sandaling iyon, nagtanong si Kian, Ate, pagdating natin, ano ang una mong gustong gawin? Gusto kong malayang makapagsaliksik ng totoong agham. Ako, gusto kong pumasok sa isang tech company. Estudyante ka pa lang. May mga exception para sa mga henyo. Mabilis na lumipas ang oras. Nagsisimula na tayong bumaba. Habang bumababa ang eroplano, lumitaw ang mga ilaw sa bintana. Iyon ba ang Cebu City? Humangang sabi ni Kian. Isang karagatan ng mga ilaw na umaabot hanggang sa abot tanaw, hindi maihahambing sa Tehran. 2:00 ng hapon, lumapag ang eroplano sa Mactangen Cebu International Airport. Welcome to the Philippines. Muling nagpaluha sa amin ang mga salita ng flight attendant. Ang pinaka-emosyonal na sandali ay sa immigration. Layunin ng inyong pagbisita, hindi asylum. Dumating kami para maging mamamayan ng Pilipinas. Ngumiti ang opisyal at tinatakan ang aming mga dokumento. Welcome. Sa arrival hall, naghihintay na ang mga opisyal. Dahil kayo ay nasa ilalim ng espesyal na proteksyon, ihahatid namin kayo sa isang ligtas na lugar. Papasok sa lungsod, tumingin kami sa paligid, ang tataas ng mga gusali. Hindi tumigil sa paghanga si Kian. Bakit ang daming ilaw? Isang syudad na hindi natutulog, paliwanag ko. Pagdating namin sa support center, madaling araw na. Dito, sasali kayo sa isang 12 linggong integration course. Matapos mabigyan ng silid at maayos ang mga gamit, hindi pa rin ako makapaniwala. Talaga bang nasa Pilipinas na tayo, ma? Oo anak, malaya na tayo ngayon. Ang unang linggo ay lumipas na parang panaginip. Demokrasya, market economy, lipunang Pilipino, maraming bagong bagay. Malaya bang makaboto ang mga tao? Gulat na tanong ng aking ama. Maaaring batikusin ng Pangulo nang hindi ikinukulong? Hindi makapaniwala si Kian. Ang pinaka-nakagugulat ay ang internet. Lahat mahahanap, walang limitasyon. Para kay Kian, para siyang nakatuklas ng isang bagong mundo. Ate, sa YouTube, may libu-libong libreng lecture sa physics. Ako rin ay nabighani. Maaaring panoorin ang mga lecture mula sa UP, mula sa Stanford. Ito ang totoong mundo. Sa ikalawang linggo, isang espesyal na pagpupulong ang naganap. Ang University of the Philippines Cebu ay napaka-interesado sa iyo. Inalok ka nilang pumasok nang hindi na kumukuha ng pagsusulit. Talaga po? Si Kian din ay maaaring pumasok sa Philippine Science High School. Mga alok na parang panaginip. Isang araw sa sentro, nakilala ko ang isa pang refugee.
Ikaw si Anahita? Nakakagulat. Si Fateme, isang kaklase ko sa high school sa Tehran. Fateme, nandito ka rin? Nakarating ako noong nakaraang taon. Sa wakas, nandito ka na rin. Nagyakapan kami at nag-iyakan. Sino ang mag-aakalang magkikita tayo ng ganito? Bakit walang nagsabi sa atin na ganito pala kaganda ang kalayaan? Pagkatapos ng kurso, binigyan kami ng isang maliit na apartment. Ito ang ating bahay. Masayang tumakbo si Kian sa mga silid. Walang nakasabit na larawan ng pinuno, walang listening device. Noong gabing iyon, nag-order kami ng pizza at lechon para magdiwang, para sa isang malayang Pilipinas. Para sa isang bagong simula ng ating pamilya, mabuhay. Ang tanawin ng gabi sa Cebu mula sa bintana ay napakaganda. Nagawa talaga namin. Nalagpasan ang lahat ng panganib at paghihirap, natagpuan namin ang kalayaan. Ngayon, ang totoong buhay ay magsisimula na. Pagkatapos makumpleto ang integration course, lumipat ang aming pamilya sa isang maliit na apartment sa Cebu City. Bagamat mga 70 metro kwadrado lang ito ang aming sariling malayang espasyo. Mula ngayon, ito na ang ating tahanan, sabi ng aking ama habang ipinapasok ang susi sa pinto. Wow! May mainit na tubig, 24,007, humangang sabi ni Kian habang binubuksan ang gripo. Sa aming unang weekend, namili kami sa supermarket. Lahat ba ito ay pwedeng kainin? Hindi makapaniwala ang aking ina sa dami ng prutas, saging, dalandan, mangga, mga bagay na sa Iran ay para lang sa mga mataas na opisyal. Dito, nakahilera lang. Pwede ba nating bilhin ang kahit anong gusto natin? Tanong ko. Kung may pera ka, mabibili mo ang lahat, nakangiting sabi ng tindera. Ang pagbabayad gamit ang card sa cashier ay isa ring bagong karanasan. Maaaring mamili ng walang cash. Pag-uwi namin para maghanda ng hapunan, biglang umiyak ang aking ina. Anong problema, ma? Masyado lang akong masaya. Ang isang ordinaryong buhay na tulad nito ay parang isang panaginip. Noong Lunes, pumunta ako para sa interview sa University of the Philippines. Anahita, sabihin mo sa amin ang tungkol sa iyong karanasan sa pananaliksik sa Iran. Pinag-aralan ko ang fusion thermodynamics, partikular ang plasma control. Humanga ang mga propesor at nagtanong ng maraming bagay. Sa ganitong edad, may ganito ka ng pananaliksik, hindi ka pani-paniwala, ngunit maraming limitasyon. Ngayon, gusto kong magsaliksik ng malaya. 1 linggo ang lumipas, natanggap ko ang aking acceptance letter. Ate, nakapasa ka. Mas masaya pa si Kian kaysa sa akin. Si Kian din ay nagpakita ng kahanga-hangang resulta sa entrance exam ng Philippine Science High School. Sa edad na 15, may ganito ka ng kasanayan sa programming. Saan ka natuto? Self-study po. Habang hinahak ang sistema ng seguridad ng Iran, tapat na sagot ni Kian. Pinilit ng mga examiner na pigilan ang kanilang pagtawa. Ang aking ama ay tinanggap sa Philippine Nuclear Research Institute, habang ang aking ina ay nagsimulang maghanda para sa medical licensure exam, ngunit hindi naging madali ang pag-adjust. Minsan, sinubukan kong mag-apply ng part-time job sa isang convenience store. Refugee ka mula sa bansang iyon? Pasensya na, wala kaming bakante. Ilang beses akong tinanggihan. Mayroon pa ring diskriminasyon laban sa mga refugee. Ate, kakaiba ba tayo? Tanong ni Kian. Hindi. Lilipas din ang lahat. Sa universidad, mahirap din noong una. Galing kang Iran? Nakita mo na ba ang kataas-taasang pinuno ng personal? Totoo bang kumakain sila ng insekto doon? Ang mga mausisang tanong ay minsan nakakasakit, ngunit unti-unti, nakahanap ako ng mga kaibigan na tapat ang pakikitungo sa akin. Anahita, ang galing mo. Nakatakas ka mula sa ganoong lugar. Sabay tayong mag-aral. Ituturo ko sa iyo ang lahat ng hindi mo alam. Si Kian ay naging isang bituin sa kanyang paaralan. Si Kian, Rostami na naman, ang nanalo sa National Programming Competition, tunay na henyo. Narinig ko, inalok na raw siyang mag-intern sa isang malaking tech company. Ngunit ang pinakamahirap sa lahat ay ang pangungulila sa mga naiwan sa aming bayan. Kamusta na kaya si Fateme? Napabuntong hininga ako. Ang mga kasamahan sa instituto, hindi tinapos ng aking ama ang kanyang sasabihin. Gayunpaman, nabubuhay kami araw-araw ng may pasasalamat.
Tuwing weekend, ginalugad namin ang mga bagong lugar. Wow! Nandito pala ang Magellan's Cross. Ang ganda ng Basilica del Santo Niño. Nang unang makita ang dagat sa Mactan, na-excite si Kian, "Ate, totoo palang walang hangganan ang dagat. Ngayon, maaari na rin tayong pumunta kahit saan." 6 na buwan ang lumipas, isang maliit na himala ang nangyari. "Anahita, tinanggap ang iyong research paper sa isang international conference. Anunsyo ng aking professor." "Talaga po?" "Oo. Ang plasma control model na iminungkahi mo ay napakabago. Isang bagay na hindi ko man lang pinangarap sa Iran. Ang aming pamilya ay unti-unting umaangkop sa bagong buhay. Ang aking ama ay lubos na pinahahalagahan sa instituto. Nakapasa ang aking ina sa pagsusulit at muling naging doktor. Doktor na ulit ako. Sabay-sabay kaming nagdiwang. Isang gabi, habang magkakasama ang buong pamilya. Mga anak, naaalala ninyo ba kung ano ang nangyari noong ganitong oras na karaang taon? Tanong ng aking ama. Ang malamig na gabing iyon nang tumawid tayo sa dagat, naalala ng aking ina. Noon, napakadilim ng lahat, dagdag ko. Pero nagawa natin, nakangiting sabi ni Kian. Sa labas ng bintana, nagniningning ang mga ilaw ng Cebu. Ngayon, walang katapusang mga pagkakataon ang nagbukas sa aming harapan. Isang mundo kung saan maaari kaming malayang mangarap, humarap sa mga hamon at bumangon pagkatapos mabigo. Ito ang kalayaan na isinugal namin ang aming buhay para makamit. Epilogo. 1 taon na ang lumipas mula nang kami ay tumakas. Ipinagpatuloy ko ang aking pananaliksik sa fusion thermodynamics sa universidad at ang plasma control theory na binuo ko sa Iran ay nagsimulang makakuha ng pansin sa buong mundo. Ang kuwento ng aming pamilya ay naging malawak na kilala, nagiging inspirasyon sa marami tungkol sa halaga ng kalayaan at katapangan. Si Kian, kahit estudyante pa, ay nagsimula na ng kanyang sariling startup, isang IT education platform para sa mga kabataang refugee na tulad namin, bilang pasasalamat sa tulong na aming natanggap. Iniaalay ng aking ama ang kanyang kaalaman para sa mapayapang paggamit ng enerhiyang nuklear at malapit nang magbukas ang klinika ng aking ina na magbibigay ng serbisyong medikal sa mga refugee mula sa Iran. Kami ay ganap nang naging bahagi ng lipunang Pilipino, ngunit hindi namin kailanman kinalimutan ang mga naiwan doon. Ang mga taong nangangarap ng kalayaan ngunit hindi makalabas. Umaasa kami na balang araw, mararanasan din nila ang kalayaang ito. Para sa araw na iyon, ngayon, patuloy kaming namumuhay ng lubos, namumuhay ng aming tunay na buhay sa isang malayang Pilipinas.